Hello po, kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, binubuhay na naman po ng media ang ICC mga katambay at yung sinasabing arrest warrant di umano sa dating Pangulong Duterte. At yan po ang tinanong ng media sa ating Pangulo. Ito po, pakinggan po natin ang sagot ng Pangulo ng ating bansa mga katambay. At komentuhan po natin. If the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. So, Mr. President, Hello. sir, you already reiterated the position of the Philippines regarding the ICC. Yes. And so, sir, I raised the issue of the Philippines advocating for an international rules-based order. We're pushing for it when we are resisting Beijing's aggressive actions against the Philippines in the West Philippine Sea. But we are opting out of the Rome Statute when an adverse case has been lodged against us. So, sir, is the rules-based order only applicable to the Philippines and it's convenient for us? What is the rule about the ICC? When do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in the country, or they have jurisdiction in the country when no judicial system is working, is functioning, no police no police force is functioning. In other words, that probably there is more, and none of these issues about war crimes and all of these are being attended to, simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, is sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force is the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So, Ayun mga katambay, sana yan na po ang sigurado at pahayag na yung sinasabi po na ICC ay hindi na po natin na papatulan at papapasukin at bibigyan ng enforcement, Mr. President. Kasi sabi ng mga Pilipino, di umano pabago-bago po ang nagiging desisyon nyo po sa inyo pong pamahalaan. Dahil po nung kayo po'y nangangampanya sa amin, iba po ang inyong pulisiya na sinasabi sa amin, di po ba, mga katambay, ang sinasabi sa atin ng Pangulo. Lalo-lalo na yung hindi niya babaguhin ang policy na nasimulan ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, di ba? Na wala tayong magiging kaaway ang ating bansa at magiging kaibigan natin lahat, di ba? Pero ngayon, nabago po ang policy po ng ating Pangulong Marcos. Meron na tayong kaibigan ngayon, meron tayong favorite. Dahil ilang beses po kayong napunta doon sa favorite po ninyong bansa, ang Amerika, mga katambay. At hindi na rin po tayo nakikipag-usap ngayon sa China para po yung tensyon mapababa rin natin, mga katambay. Tapos ito pa, at kung itutuloy po, wag naman sana yung sinabi ng Pangulo na talagang wala nang pakialam sa atin ang ICC dahil unang-una, wala rin naman silang enforcement. At pangalawa, hindi na tayo kasapi ng ICC, di ba? Yung International Criminal Court na yan, di ba mga tambay? At kung gagawin naman po ng Pangulo, wag naman sana, isa rin ito sa malaking problema niya, mga katambay. At na hindi niya mai-estimate o sana na-estimate niya ang puwersa rin ng dating Pangulong Duterte, lalo sa Mindanao, sa Bisaya, sa Luzon, medyo delikado pa rin si Mr. President yan dahil tahimik pa lang mga Pilipino. Tahimik pa lang mga Pilipino dahil
tinitingnan pa nila ang anak, ang Vice President kasi na si VP Sara, nananatili pa sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Pero once na pinulitika ng husto at tinanggal, dahil merong mga haka-haka rin po, di umano, na mga balita na tatanggalin di umano ang Vice President sa pagiging DepEd Secretary dahil sabi nila, mas gusto o gusto raw bumalik ang dating number 1 kritiko ng Pangulong Marcos na si Leni Robredo ay gustong magtrabaho di umano sa pamahalaan ng BBBM na ang napipisil pa ay DepEd, mga katambay. At yun din ang gusto ng mga sumusuporta dito kay Leni Robredo, mga katambay. At ito pa, idadagdag mo pa yung ICC para bigyan ng enforcement ang ICC para hulihin ang dating Pangulo. Nako, wag na wag mong gagawin yan, Mr. President, kung ayaw mong magkaproblema ng malaki sa iyong administrasyon. Kasi ngayon, napakalaki na po ng problema mo sa mga Pilipino, sa aming mga Pilipino. Dahil hindi niyo po nagagawa ng paraan, magdadalawang taon na, ang kahirapan, kahit papaano, wala po kayo nagagawa, lalong-lalo sa bigas na pangangailangan ng mga mahihirap. Di ba? Kahit sabihin mo na yung half price mo man lang, hindi na 20 pesos na pangarap po ninyo. Kahit na gawin naman lang po ninyo 40, dahil ngayon malapit na mag-80 ang bigas. Hindi po nagagawa ng inyong administrasyon Magdadalawang taon na o 2 taon na po. Di ba? At yung kahirapan po, lalo pong lumalala ang kahirapan po natin. Parang daig pa natin ngayon ang nasa pandemic. Naturingan pong wala na tayong pandemic, nagpapangsyon na po ang bansa, nakapagtatrabaho na ang ilan, kahit maraming mga Pilipinong walang trabaho. Diba? Saka po tayo nagkaganito ang ating bansa. Saka nagkaganito sa kahirapan. At ang issue na lang po ng ginagawa po natin ngayon puro ICC, West Philippine Sea, istasyon ni Kibuloy. Yan po ang sagot po at solusyon sa malaking problema ng ating bansa sa nakikita ni Kamanong. Ito po ang umiikot po dito ang administrasyon po natin, Mr. President, sa pang-araw-araw na balita at ginagawa po natin, ito lang po nakikita ng Pilipino kung paano nyo tugunan ang problema ng napakaraming problema ng bansa. ICC lang, West Philippine Sea. Saka yung mga pagpunta natin sa iba-ibang bansa na gada pupunta po kayo, napakaraming pera, isang damukal na pera ang sinasabi nyo po na maiuwi at mapupunta sa Pilipinas. Pero hindi pa rin nararamdaman namin, mga Pilipino, yung isang damukal na salapi na dolyares na mamumuhunan sa ating bansa. Wala pa Di ba isang damukal, puro salita pa lang, di ba mga katambay? Sana loobin na magkatotoo at talagang dumating yung isang damukal ng yung mga Pilipino naman na walang mga trabaho ngayon at naghihirap dahil sa mahal ng bilihin, mabigyan man lang sana ng trabaho, di ba? Sana. Pero sa ngayon wala pa. Pero wala pa rin solusyon. Ang solusyon pala ngayon, ang mga tanong ng balita, puro yan. Yan ang mahinig natin. West Philippine Sea, ICC, at kung ano-ano pa. Hindi man lang tanongin ng mga media kung ano po ang gagawin niyo po, Mr. President. Dire-diretso po ang kahirapan, ang pagtaas ng bilihin. Ano po ang solusyon po natin? Wala kang maririnig sa mga media na gano'n. Wala. At yung isa pang malaking issue na presidente, hindi rin inuungkat ng media. Mr. President, kailan po ba kayo magpapa-drug test? Dahil ang mga Pilipino talagang naniniwala na kayo po gumagamit ng droga. At sana po patunayan niyo po na kayo malinis bilang aming Commander-in-Chief. Ayaw po namin magkaroon ng presidente na addict. Di ba? Walang ganong media na naglalakas loob po sa panahon ngayon. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang media, ang lalakas ng loob na tanungin at lalo sa paninira, di ba? Pero ngayon, parang takot po sila na magtanong, lalo pagka personal na masasaktan ng administrasyon, iba po. Hindi natin masisi dahil mismong si Senador Amy Marcos ang nagbunyag na meron pong pondo na nilalaan po ang gobyerno ngayon para po sa mga media di umano
at sa mga online vlogger na Isimada at GCash vlogger na napakalaking halaga daw, sabi ni Senador Marcos, di ba? Kaya mismo nga siya kasama sa pababagsakin daw dahil ang plano talagang pabagsakin ng mga Duterte. At kasama rin daw siya, si Senador Amy, di ba? Nakakalungkot lang. Ingat-ingat lang din po, Mr. President. Yan pong sinabi niyo yan, pangahawakan po ng mga Pilipino yan na hindi nyo napapansinin talagang wala nang karapatan ng ICC sa ating bansa dahil ang ating batas ay umiiral, hindi naman baldado, at ang ating justice system ay umiiral para panghimasukan tayo ng international, di ba? Kaya sana hindi po mabago ang isip nyo sa ganyan dahil kung yan po mababago, malaking problema nyo po yan dahil ang mga Duterte hindi pa ganun kahina sa taong bayan at alam ng taong bayan kung paano nanungkulan at gumawa ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Napakaraming nagawa sa mga Pilipino, lalo nung panahon ng pandemic. Hindi halos nagkamatay ang mga Pilipino. Ginawa niya ng paraan para makasurvive. You know? Tayo, Mr. President, wala pa kayong malaking trahedya na nangyayari sa ating bansa at wala pa kayong napapatunayan kung paano kayo mag-handle ng katulad ng pandemic na wag naman sana na dumating sa inyong pamahalaan at lalo tayong magkakaubos, makatambay. Dahil una-una, nakikita ni Kamanong, yung pera ng Pilipino napupunta lang sa ayuda ngayon. Puro ayuda, di ba? Wala pang problema bansa, inuubos na yung puro ayuda. Ay, nako. Yun lang po mga katambay, ang maiksing komento ni Kamanong dito sa pahayag ng Pangulong Marcos dito sa binubuhay ng media na ICC. Muli po, nagpapaalam pong muli si Kamanong na mahalin pa rin natin ang ating bansa at ingat-ingat po tayo. At makakabangon pang muli. Hintay-hintay lang mga katabay. Hintay lang tayo. Makakabangon pang muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.